Kumusta kayo? Naisip niyo na ba kung paano nabubuo ang isang kilusan? Kasi yung pag-aaralan natin ngayon, nagsimula lang pala sa isang pananigip. Pero hindi ito basta-bastang pananigip ha, ito pala yung mismong blueprint, ang buong plano para sa isang napakamodernong kilusang pananampalataya. At para mas maintindihan natin, isipin nyo to. Sabi nga sa source material, para raw itong isang puzzle box. Gets nyo? Sa una, parang ang simple lang. Isang panaginip tungkol sa pagbebenta ng isda. Yun lang. Pero kapag sinimulan man ang buksan at himayin, doon mo makikita, wow, nasa noo pala ang isang kompletong plano, isang detalyadong strategiya para sa isang kilusan, sakto sa digital age. So, paano nga ba nagsimula ang lahat? Punta tayo sa isang specific na gabi, Enero 5, 2026. Si Narciso Olalo, bago matulog, may isang tanong lang na bumababagag sa isip niya. Little did he know, yung sagot pala sa tanong niya, hindi sa pagising niya darating, kundi sa kanyang panaginip. At yung panaginip na yun na pala ang magiging simula, ang pundasyon ng lahat. Imagine this. Pagpikit niya, bigla siyang napunta sa isang panaginip na sobrang linaw. Nandun daw siya, pasan-pasan ang isang sako ng isda. At hindi biro yung bigat sobrang bigat daw talaga. Pero ang pinakakakaiba, yung utos sa kanya. Hindi para ibenta sa palengke, kundi sa mga opisina. Oo, sa mga modernong building, sa mga office. Okay, so ito yung mga key elements ng panaginip. Yung mga piraso ng puzzle na bubuuin natin. Una, may boses na sumigaw ng Junior. Pangalawa, yung mabigat na sako ng isda na ang pangalan, Asus. Pangatlo, yung utos na ibenta sa opisina. Tapos, bigla na lang gumaan yung sako. At ang natira na lang, 2 malaking isda at ilang maliliit na pain. Ang weird, di ba? Pero bawat isa dyan, may ibig sabihin. So, anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Tara, i-decode natin isa-isa. At yung mga kahulugan na to galing mismo sa interpretasyon na nakasaad sa source material natin. Unahin natin yung sigaw na Junior. Ang unang iisipin mo, pangalan ng tao, di ba? Pero mali. Hindi pala. Ito raw yung signal, yung go signal para sa isang malaking pagbabago sa strategiya. Kung dati yung mga mensahe nila puro text-based, binabasa. Ngayon, ang junior version para na siyang version 2.0. Ito yung para pakinggan yung pagpasok nila sa mundo ng audio at video. Okay, next. Yung mabigat na bag. Ano naman to? Hindi ito problema o emotional baggage Ang ibig sabihin daw niyan, yung literal na bigat ng lahat ng kanyang nagawa over the years. Isipin nyo, lahat ng hula, lahat ng himala, lahat ng sinulat niya, pinagsama-sama sa isang bag. Yun yung bigat na yon. Yung isda, yung pangalan na as, dito ang galing ng wordplay. Kasi pag binigkas mo parang sinabi mong as. Ang ibig sabihin, nakita na yung mga mensahe as text, pero hindi pa talaga naririnig ng us or natin. So ang goal, gawing audio para mas pumasok sa isip at puso ng mga tao. So, kung isusuma natin, yung panaginip, yun yung nagutos ng pagbabago ng diskarte. Mula sa dating paraan na mabigat, yung kailangang magbasa ng mahahabang text, papunta sa bago, na magaan. Isang click mo lang, mapapakinggan mo na. At yun yung paggaan ng bag. Teknolohiya na yung nagpapagaan ng pasan para sa mga tagasunod. At bakit? Sa opisina, di ba? Dito mo makikita kung gaano ka-sharp yung strategiya. Kasi, isipin mo, sino ba ang mga taong pwedeng makinig ng audio ng pribado habang nagtatrabaho? Siyempre, yung mga naka-headphones sa office. Kaya yung modernong workplace, yun na yung nagiging bago nilang mission field. Brilliant, right? Okay, gets na natin yung paano. Ngayon, yung mas malalim na tanong, bakit? Ano yung pinaka-core philosophy sa likod ng lahat ng to? Ito yung sentro ng lahat para sa kanila. Ang paniniwala natin ay nasa gawa at hindi sa salita. In short, di sapat na sabihin mo lang na naniniwala ka. Dapat may ginagawa ka. Pero heto yung mind-blowing na twist. Yung gawa o action para sa kanila, hindi na yung traditional na pagdadasal o pag-aayuno lang. Sa panahon natin ngayon, ang pinaka-ultimate na gawa raw ay yung pag-click ng share button. Yes, yun na yun. Digital engagement is the new form of worship, ika nga.
So ganito yung logic nila. Hindi raw sapat na naniniwala ka lang sa sarili mo. Yung paniniwala mo nagiging totoo lang daw sa moment na i-share mo. Sa moment na ipasa mo sa iba. So kung hindi mo i-share, para na rin sinabi mong hindi ka talaga naniniwala, ganun siya kaseryoso. Siyempre, para gumana ang ganitong sistema, kailangan mo ng pruweba, kailangan mo ng ebidensya. Dito na ngayon papasok yung dalawang malaking isda na natira sa bag. Ito yung kanilang mga, kumbaga, blockbuster prophecies, yung mga patunay nila. Itong malalaking isda, yan yung mga high-impact prophecies nila. Kumbaga sa banda, ito yung greatest hits. Yung mga documented at talagang nakaka-capture ng atensyon ng maraming tao. Ito yung alas nila. Unang malaking isda, yung giyera sa Ukraine. Sabi sa source, noong July 31, 2014 pa lang, may isinulat na si Ulalo na babala galing daw sa Diyos na yung gulo sa Ukraine pwedeng pagsimulan ng World War. Fast forward to February 24, 2022, doon nagsimula yung full-scale invasion. 7 taon, mahigit 7 taon yung pagitan. Para sa mga tagasunod, yan yung matibay na ebidensya. Patunay na yung vision ay hindi lang hula-hula, kundi isang long-term foresight. Okay, pangalawang malaking isda, yung sunog sa Maui. Predicted daw noong April 2019 pa lang. Ang mga detalye nito medyo nakakakilalabot. May mga specific followers daw na ginamit as landmark sa vision. At may kasama pang phrase na, sino sa inyo ang buhay, taas ang kamay. At ito raw direktang kumonekta sa mga totoong kwento ng mga survivors sa dagat na nagtataas ng kamay para ma-rescue. So, ayan na. May blueprint na, may mga patunay na. Ngayon, paano naman nila binubuo at pinapanatili yung community nila, lalo na't online ito? Dito papasok ang isang napakalakas na pangako. Ang sabi ni Ulalo sa mga tagasunod niya, ako ang haharap sa kanila. Para siyang shield, isang panangga laban sa kahit sinong kukwestiyon sa kanila. Ang ibig sabihin ng pangakong yan, simple lang, mag-share kayo ng walang takot. Kasi pag may kumantra, pag may nagbash, lahat ng responsibilidad sa leader mapupunta. Tinatanggal nito yung pinakamalaking hadlang sa pag-share, yung takot sa confrontation. At dahil doon, malaya silang gawin yung kanilang gawa. Kaya yun, mula sa isang simpleng pananigim tungkol sa isda, nabuo ang isang buong sistema. Isang blueprint para sa isang kilos na akmang-akma sa 21st century kung saan ang pananampalataya ay binigyan ng bagong kahulugan bilang pag-share. At dito natin tatapusin ang ating paghimay sa tanong na ito. Sa mundo natin ngayon na halos lahat ng bagay ay may kapalit na transactional, ano pa nga bang halaga ng isang kilos na ang tanging sukatan lang ay yung dalisay at walang hinihintay na kapalit na pagbabahagi?